Hi! Magandang araw! Maupay na adlaw aton nga tanan. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dito sa aking YouTube channel. Ang mga ikasikuwaray. At syempre, magandang araw din po dito sa Antipolo City. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo ang aking napakasarap banana fruity muffin. Dito lang yan mapapanood sa aking YouTube channel. Napakasarap nitong recipe at pwede nyo po itong ipanglaban sa mga batikan na or may mga pangalan na. Napakasarap nito at hindi kayo magsisisi kung ito ang gawin nyo. Dito sa aking channel ay pwede kang matutong magluto ng iba't ibang kakanin na pwede nyong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. At hindi lang hindi lang kakanin ang pwede mong matutunan. Dito ay matututo ka rin mag-design ng cake at mag-bake ng cake. Kaya naman mga kawaray, simulan na natin ang pagluluto ng masarap na banana fruity muffin. Ngayong araw ay kakailanganin natin ng lakatan. Lakatan na napakasarap kapag ito ang ilagay natin sa ating banana fruity muffin. And then, lalagay tayo dito ng dry fruit, washed sugar, or kung hindi naman, kung wala kayong mahanap, pwede din naman dark sugar para mas masarap at malasa ang ating banana. At syempre, ang ating evaporated milk, walang iba kundi Alaska Evap. At hindi mawawala ang ating all-purpose flour. Simulan na natin. Pagsasamahin na natin ang ating mga ingredients. So, unahin natin dito, ilagay sa malinis na bowl ang ating all-purpose flour. 4 cups o katumbas nito ay kalahating kilo. Baking soda, dito ay baking soda ang ginamit ko, hindi baking powder. Gumamit ako ng 3 teaspoon, walang susobra dahil papait ang lasa nito. Washed sugar, 1 and 1/2 cup lang ang inilagay ko dito mga kawaray dahil ayoko ng matamis at dahil nga hinog na itong ating lakatan na ginamit, yung overripe na. Kaya naman masarap kahit kontian lang natin ang ating asukal. Ngayon ay imimix natin ito ng mabuti. Lahat ng ating mga dry ingredients ay inuna muna natin. Haluin natin ito ng mabuti. And then, pagka mahalo na natin ito at okay na, at saka naman na po natin ilalagay ang ating mga wet ingredients. Tulad po ng ating evaporated milk, Alaska Evap ang ginamit ko dahil malinamnam. Kapag ka Alaska Evap ang ating gamitin, subok ko na po ito at hindi kayo magsisisi dahil na-try ko na po ang iba. Alaska Evap lang po ang the best, ang lasa. Kapag gumawa na kayo ng cake, Alaska Evap po ang kailangan nating ilagay. Then maglalagay tayo ng water. 2 cups po ang inilagay ko, kaya dapat huwag kayong susobra sa paglagay ng inyong tubig dahil lalabnaw itong ating cake kapag masobrahan ng water. Pagka okay na, ngayon ay imimix ulit natin to at ilalagay natin ang eggs. Medium size po ang inilagay ko dito, 4 pieces lang. Huwag sobra dahil tama lang ang sukat. At kung hindi naman available ang medium size na itlog, pwede naman pong small pero gawin niyo pong 5. Pagkatapos ilalagay natin dito ang ating oil, 1/5 cup. And then ang ating butter, 115 po ito. Ito ay tinunaw ko. Tinunaw ko muna ang ating butter bago ko ihalo. Dahil kapag ilagay natin ang hindi tinunaw, bubuo-buo po ito. Kaya naman dapat tunawin muna ang ating butter bago natin ihalo. And then, mimix na natin ito. Pagkatapos na mamix ito, ay atin namang sasalain. Dapat ay palaging sinasala niyo po ito kasi hindi po maiiwasan na magkakaroon po ng pamumuo ang ating baking soda. Once na mayroon pa tayong pamumuo ng ating baking soda, ito ay papait. Baka po nasubukan nyo na po kapag nagbe-bake kayo ng cake or nagbe-bake kayo ng banana cake, kapag may baking soda, kailangan po talaga yun sasalain nyo dahil hindi po talaga maiiwasan na mayroon din po talagang pamumuo ang ating baking soda. Na-try ko na minsan kasi yun nung nag-bake ako ng banana cake, nakalimutan ko siyang salain. Kaya, ayun, may na-jackpotan akong may pamumuong baking soda. Once na okay na at atin na ito nasala, dudurungin naman po natin dito ang ating lakatan. Dito talaga ay ang ginamit ko, yung pabulok na talaga na lakatan. Yung konti na lang mabubulok na. Dahil nga napakatamis nito mga kore, promise ko yan sa inyo. Nasubukan ko na po at
hambing-hambing ko na ang ating ginagamit para sa ating banana cake. Talagang napaka-the-best kapag hinog na ang ating banana na gagamitin. Once na okay na yan, tuturugin na po natin yan. Ang balat po nito ay black na. Lagay ko lang sa ref para hindi talaga masobrahan ang pagkahinog. Nabili ko kasi siya ng tumpok-tumpok. Ang gawin nyo mga kawaray para mas mapamura kayo kapag magluto kayo nito. Sa palengke, may mga patumpok-tumpok dyan na malapit na pong masira yung lakatan. Malapit na mabulok, okay lang po yan. Mas masarap nga po yung ganun. Balat lang po ang bulok. Iwan lang po ako ng 3 piraso saging para sa ating toppings. Then ngayon pagsasamahin na natin ito para okay na at malapit na tayong matapos. Alam niyo bang napakadali lang nito. Sundan niyo lang po ang aking procedure at hindi kayo papalpak. Hindi kayo susobra, magkukulang, hindi po. Basta sundin niyo lang ang aking mga ingredients. Basta na pagsama na natin ito, tsaka na natin ilalagay dito ang ating assorted dried fruit. Dito ay gumamit lang ako ng 1 cup. Pagka okay na at napagsama na natin, hahaluin na po natin ito. Kapag ginagawa nyo po ito ng ganitong process, kailangan ang inyong oven ay nakapagpainit na kayo dahil hindi po natin ito isasalang agad kapag hindi pa po mainit ang inyong oven. Once na ganito na po, hindi nyo po ito imimix ng sobra-sobra ha, kasi baka umait at maging overmix na siya. Iba po ang lasa kapag na-over. At dahil nga nakalimutan kong maglagay ng salt, kaya nasa hulihan ko na siya inilagay. Kaya naman huwag niyong kakalimutang maglagay dahil importante po yan para pang-agaw po yan ng ating tamis. Then napapansin niyo mga kawaray, itong ating ginagawang cupcake paper ay ito yung recycle na pinaglagyan ko. Kapag bumibili ako ng pandesal, itinatabi ko po siya. Kaya ito yung gagamitin natin. Para hindi po siya mapunit, maglalagay po tayo dito ng butter. Pupunasan niyo po ito. And then, pagka okay na, gugupitin natin ito sa magkabilang gilid na parang pa-cruise. Ayan, sa mga tulad ko na nagtitipid na para hindi na sila bumili pa ng parchment paper para sa inyong cupcake. Gayahin niyo po yung ginawa ko para hindi na po kayo gumastos pa. Pagka mahilig kayo sa pandesal at palagi kayong bumibili ng pandesal, tsaka kung marami kayong maiipon na paper ng pang pandesal. Kaya yan lang po ang ginamit ko mga kawaray, pero napaka-the best thing na nakala nyo naman sosyalin. Parchment paper ang ginamit ko. So napapansin nyo, ganyan na po ang design niya. Napakaganda at masasabi ko na kahit recycle lang po ang ginamit natin dito, ay okay naman na siya. Pagka okay na, once na naayos na, ilalagay naman na po natin ang ating butter sa ating mga cupcake molder. Dito ay gumamit ako ng 1/2 cup. So, ito lang ginamit ko. Medyo puno na siya dahil nga aalsa pa yan at mataas naman po ang ating mga cupcake paper na ginamit. Kaya okay lang na mapuno yan. At mas maganda nga po yan kasi mas malaki. Pagka okay na yan mga kawaray, napapansin nyo na puno na nga talaga siya, umaapaw. Pero kapag yan ay isa lang natin, ay maganda po ang kinalabasan niyan. Hindi po siya apaw na apaw. Kaya naman, kayahin niyo po yan. So, eto na mga kawaray, lahat na nailagay na natin. Kaya naman, isasalang na po natin ito sa ating electric oven. Opo, sa electric oven ko lang po ito iniluto dahil nga konti lang ito at hindi siya po pwede sa maramihan. Kaya naman, dito natin iniluto. Ito ay lulutuin ito natin ng 30 minutes. Napapansin nyo na maalsa na yan. Pupunin ulit natin yan. At saka natin ilalagay ang ating saging sa ibabaw, sa ating toppings. Then maglalagay tayo dyan ng dried fruit. Yan. Iba-ibang kulay. Napakaganda tingnan na para pang Pasko. Late lang itong ating ginawang video. Dapat nung Pasko or New Year pa natin ginawa ito at isinare ko sa inyo, pero ngayon ko lang po talaga ito ibinahagi sa inyo dahil kadarating lang nga po nitong ating dry fruit. Kaya pala kapag ikaw ay magtatanong kung saan ko nga ba ito nabili, ito sa Shopee ko lang nabili at nag-order ako 5 days bago dumating, pero sulit naman at ito na nga ginamit na natin. Napakasarap talaga.
Pagka nailagay na natin ang ating toppings, ibabalik ulit natin ito sa ating oven. Ito ay orasan niyo po ng 15 minutes. Once na 15 minutes niya, napapansin nyo, naluto na, iyan ay hahanguin na natin. After 15 minutes ulit, ito nang kinalabasan. Mga kawaray, natapos na nga nating lutuin. Alam nyo ba, diba? Napakaganda tingnan. Parang original talagang parchment paper ang ginamit natin. Pero recycle lang pala yan. Mga kawaray, diba? Kaya naman kapag kayo ay bibili ng pandesal, huwag nyo pong itapon ang lagayan nito. Dahil pwede nyo po itong gamitin para sa inyong cupcake molder. Dito na nga. Titikman na natin itong napakasarap na banana fruity muffin na talaga namang hindi ka mapapahiyang ialok ito sa inyong mga customer dahil nga napakasarap nito. Kung bago ka lang sa aking channel, ay makikilala mo ko na ako si Madiscarding Waray. Kapag sa Facebook naman, i-follow nyo ako, Hasmin Kabigkes, dahil ina-upload ko po ito sa aking FB. Itong mga picture na ito ina-upload ko at ipinahihiram ko sa aking mga subscribers para naman makatulong sa kanila bago sila gumawa nito ay mayroon na po silang mga picture na pwedeng ipang post. Kaya naman kung gusto nyong gamitin or hiramin itong aking mga picture na ito, dalawin niyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkes. Kung gusto niyo po akong i-follow, okay po, maraming salamat po. Pero kung ayaw niyo naman at gusto niyo lang hiramin ang aking picture, okay lang din po yun. So mga kawaray, titikman po ito ng aking pamangkin dahil nga gusto ko na siya naman ang tumikim. Kasi kapag ako ang gumawa, pagka ako ang tumikim, syempre, sasabihin kong masarap dahil ako ang tumikim. Mas maganda yung iba ang titikim para talaga namang totoo, na nagsasabi ng totoo na napakasarap talaga nitong ating banana muffin. Ayan, banana dry fruit muffin. Ang dami, ang haba ng pangalan. Mga kawaray. Kaya naman, hindi talaga kayo magsisisi kapag ito ang lutuin. At pwede nyo din po itong ipang regalo dahil napakaganda. Umili lang kayo ng box para sa cupcake. Nako, pwede nyo nang ipang regalo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak. Pwede nyo po yan i-regalo, hindi na kayo bibili pa. Ipag-bake nyo na lang po sila kapag may makita kayo na lakatan na overripe na. Pwede nyo po yan gawing banana cake or banana dry fruity muffin. Kaya naman itago nyo lang yan sa ref nyo at hindi naman po mabubulok agad ang inyong lakatan kapag makakita kayo ng murang lakatan. Advice ko sa inyo, yung murang lakatan lang po, yung mahihinog na, yung palapit na ang kanyang bulok. Ayan, malapit na mabulok. Malapit nang mabulok. Sorry, Diyos ko, nauutal ako. Sorry talaga. Lakatan, malapit nang mabulok. Yun po ang bilhin nyo para makamura kayo. Salamat sa inyo lahat mga kawaray. Hanggang dito na lang ang ating video. At kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon, please subscribe my YouTube channel ng Madiscarding Waray. At kung gusto niyo pong mag-comment po kayo para i-shoutout ko po kayo sa aking susunod na vlog. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.